Tricia Cortez, 3 years old? Paano ang surname nito ay parehas kay Tanya? Hindi ba ito pinanagutan ng lalaki? And what the heck? 3 years old? Parang sumakit ang ulo ko. You introduce yourself, Mr. Friend. Ako naman ay halos hindi makapagsalita. Mr. Friend, are you there? Yes, I'm here. Okay, then what's your name? Napangiti ako ng konti dahil mukhang makulit ito. My name is Dustin. Oh, I like your name. Sabi nito sabay hagikik na kay sarap pakinggan. Bigla itong napatigil sa kabilang linya nang may marinig pang isang boses ng babae. Diyos ko po, Tricia. Bakit ka tumatawag sa mommy mo? Busy siya at bawal storbohin. Rinig ko ang boses ng nagsasalita kahit malayo ang boses nito sa cellphone. But I want to talk to mommy. I missed her, tita. Ang maliit na boses na nagpahaplos sa aking puso. Hindi ba sabi ni mommy mo siyang unang tatawag? Dapat sinusunod mo si mommy para hindi siya magalit. May hinahon nitong boses na tinawag ni Tricia na tita. Halika na nga dito. Manood na lang tayo ng Peppa Pig. Narinig ko pang ilang kaluskos hanggang sa wala nang nagsasalita. Napatingin ako sa screen ng cellphone at patuloy lamang ang tawag. Wala sa loob ay napatitig ako sa aking hawak. Mabilis na naibaba ko ang hawak na cellphone at pinindot ang end ko nang makita ko ang pagbukas ng pintuan. At pumasok si Tanya na kunot noo. Ay, nandito lang pala cellphone ko. Kanina ko pa hinahanap, akala ko'y nawala ko na. Sambit nito at agad na kinuha ang cellphone. Umupo ito sa dati nitong pwesto at bahagyang inilayo ang binti nito para hindi dumikit sa nakabukaka kong binti. Napatingin ako sa kanyang reaksyon. Hindi ko alam sa tuwing nakikita ko ang malaanghel nitong mukha ay palagi na lamang na tumitibok ng malakas ang aking puso. Nakakaakit ang mukha nitong maliit, mga matang mapupungay at malalantik na mga pilik mata. Ilong na matangos kahit maliit at ang lips nitong maliit at namumula na palagi kong hindi maiwasan na hindi ito isiping halikan. Sa tuwing nagsasalita ito ay palagi ako nagtitimpi. Pero konti na lang at tsak matitikman ko na ulit ang labi nitong masarap. Tulad noong 4 na taong lumipas. May tumawag dito, sir? Biglang salita ni Tanya at bigla ako natauhan sa pagkakatitig dito. Yes. Sabi ko na hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Ito naman ay parang namutla at biglang hindi makapagsalita. Her name is Tricia. Dagdag ko pa. Nakita kong paano malaki ang mga mata nito at halos mapanganga. Sa susunod, wag niyo na lang po sasagutin ang tawag. Makulit lang po ang anak ko. Bigla itong napayuko. No, it's okay. And also, I'd like to meet your daughter very soon. Napangat ito ng ulo at nakita ko kung paanong nag-iba ang aura ng magandang mukha nito. Naging matapang at galit. No, hindi ko ipapakita sa iyong anak ko. Mariing pagsasabi nito at biglang tumayo at walang pasabi ay binirahan nito ng lakad palabas ng aking kwarto. Rinig ko pa ang malakas nitong pagkakasara sa pintuan. Naningkit ang aking mga mata at tuluyang tumalim. Pakiramdam ko ay may itinatago ito sa akin. Napatayo ako at wala sa loob na lumakad-lakad sa aking malaking kwarto habang nag-iisip. No, hindi maaaring anak ko ang batang iyon. Hindi ako mapakali sa aking pagkakatayo at palakad-lakad. She's only 3 years old. And we made love 4 years ago. I'm not using any damn thing on that day. Napaupo ako sa aking kama at napahilamos gamit ang 2 kong kamay. Shit! Walang tigil na pagmumura ang lumalabas sa aking bibig. Kung ayaw niya magsalita, puwas akong gagawa. Galit kong salita na para bang nasasiraan na ng bait sa aking pinag-iisip. Hindi ako mapapakali hanggat walang sagot. Totoo man ang aking hinala o hindi ay kailangan ko ng confirmation. That's all. Maliksi kong kinuha ang cellphone ko at nag-dial sa numero ni Leandro, my body. Isa itong magaling na detective na nasa NBI. Siya lang ang pag-asa ko at mapagkakatiwalaan. Tinawagan ko ang number at nag-ring ito pero parang wala dahil hindi sinasagot. Answer this, dimwit! Inis ko. Nakadalawang missed call na ako ay wala pa din. Sa pangatlong pagkakataon ay sinagot na nito. Romeo, ang tagal mong sumagot! Bulyaw ko agad ng masagot sa kabilang linya. Asol, ikaw na nga itong storbo, ikaw pang galit, gago! Singhal naman ito sa akin. I don't care. Importante ito kaya umahis ka. Tulog na tulog ako dito nang tumawag ka. Kung hindi ka ba naman nasisira ang gago ka.
Wala akong pakaalam sa nararamdaman mo. Makinig ka dahil mas importante ito. Malakas na mura ang sinagot nito sa akin. Ano bang problema mo? Tumikim ako at inayos ang pagsasalita. I want you to investigate this girl. All her family and where in the fucking place she lives with her family right now. At bakit ako pang napili mo kung ikaw naghahanap sa kanya? Gago ka rin, no? Tom, she's in my house. The only you can investigate is her family and her daughter. Biglang bumaba ang boses ko nang masama ang anak ni Tanya. Who's the lucky girl na kinababaliwan mo ngayon? Diba yan na? Hindi ka na naman ganyan. Siya yung babae na ikinukwento ko 4 years ago. Oh shit. So, your dreams came true. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa kanya matapos ang 4 na taon. Lalong-lalo na sa anak niyang 3 taong gulang. Bakit ka ba sa akin lumalapit kung kasama mo na rin naman siya sa bahay mo? Tanungin mo na kung ano nangyari sa kanya. Shit, hindi yun ganun kadali. Kaya nga kita tanawagan dahil gusto ko ako na ang kusang tutuklas. I have no choice. Kaya ikaw lang mapagkakatiwalaan ko ng ganito. Tiwala ko dito. Tumikim ang kabilang linya. Hindi porket pinagkakatiwalaan mo ko ay ganun-ganun na lang. Oy, para sabihin ko sa'yo bakasyon ko ngayon at nag-resign ako sa pagiging alagad ko ng batas. Ako naman ay napamaang sa sinabi nito. What the F? Yes, you heard it right. I'm on my vacation starting today but you already ruined it. Ipinasa na sa akin ni Dad ang kumpanya kaya no choice. Then do it while you're in your vacation. Oh, Tom, you must stay in vacation in Bataan and do your job. Ako nang bahala at wala kang ilalabas na pera. Gagawin mo lang ay ipakita mo ang pagiging detective mo. Pag-aapura ko dito. Pack your things and go to your work now. Kailangan ko na sagot after a week. Gago ka talaga. Wala pa akong sinasabi, pumapayag na ako. Nagdesisyon ka ng gago ka. Bulyaw nito sa akin na aking ikinangisi. Gawin mo na lang, Lander, para hindi ito malaman ni Big Boss. Malutong itong nagmura. Success. I'll send you all the details. Just only a week, buddy. Agad kong pinatay ang tawag at guminhawa ang pakiramdam. Whatever the results will come, I will get you, Tanya. Whether you like... Tanya's person-over voice. Inis na sumalampak ako sa kama habang nagtatext sa aking kapatid. Huwag mong ipapahawak ang phone. Kay Trisha at Bisa ko. Ayoko magalit ang boss ko. Pasensya na ate. Hindi ko agad napansin na hawak na naman yung phone niya. Ako lang lagi ang mauunang tatawag. Para lang pag emergency. Opo ate. Huwag ka na magalit. May emoji pa itong peace sign. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng galit kay Dustin. Kung galit ba talaga iyon, bakit naman naisipan pa nitong gustong makita ang anak ko? Ayoko makita nitong anak ko at masaya naman kaming namumuhay ng payapa. Alam kong mayamang tao ito at lahat kaya niyang paggalawin dahil sa pera nito. Paano ko malaman nito na anak nito sa Trisha at sa pilitan nitong kunin ang anak ko? Iniisip ko pa lamang ay parang mawawala na ako ng hininga. Kung nagawa nga nitong mahanap at lokohin ako para lang makapunta sa poder nito ay malaki ang tsansa na kayang-kaya din itong kunin ang aking anak. Ayoko mangyari iyon. Magkakamatayan muna kaming dalawa. Napatingin ako sa picture ng aking anak sa gallery ng phone ko. Kamukhang kamukha ito ni Dustin. Sa totoo lang wala man lang nakuha sa akin ng anak ko. Pwera na lang dahil parehas kaming babae. Girl version ito ni Dustin lalo na sa mga mata nitong mahilig ding tumingin ng matalim. Baby ko. Mahina akong sambit. Biglang tumulo mga luha ko. Sobra ko na itong namimiss. Dagdagan pa ang agam-agam ko kay Dustin. Ilang minuto pa ako nakatitig at napagpasyahan kong pumunta ng banyo para maghilamos para mawala ang bakas ng aking pagluha. Nagpalit na rin ako ng t-shirt dahil pakiramdam ko'y amoy pawis na ako. Ang kahapon ng mga damit ko na inilagay ko sa maleta ay binalik ulit kagabi sa closet. Inayos ko na lamang din ang aking itsura. Nagpulbo ako at naglagay ng konting lip tint dahil namutla ako. Habang nagsusuklay para magpuyod ng buhok ay nag-ring ang telepono. Hello? Mahina akong sagot. Come to my office now. Si Dustin. Okay po, sir. At nawala na ito sa kabilang linya. Naglakad na lamang ako palabas ng kwarto habang basta ko na lamang pinuyod ang buhok at may naglaglagan pang mga maliliit na buhok na hindi nasama sa pagtali. Nang makarating ay kumatok ako. Come in. Minuksan ko ang pinto at kung paanong itsura nito nung unang pumasok ako ay ganito na naman kadilim. Have a seat near me. Utos nito. Lumapit ako at umupo sa tabi nito.
Parehas kami ngayong nakaharap sa malaking monitor nito. Kitang-kita ang mga galaw ng mga tao dito sa loob ng pamamahay, maski sa malaking gate na may mga security guard, kung saan una akong binabaan ng taxi. Katabi nito ang laptop nito at sa kabilang side ang tambak na mga papel. Tumikhim ako. Ano po ba magiging trabaho ko dito sa bahay mo, Sir Dustin? Bukod sa hindi ka naman alagain. Hindi ko na napigilang itanong. Alagaan mo ko? Mabilis ako napalingon sa lalaking ito at kunot-no akong sumagot. Paano po kita aalagaan? Parang takot sa yung virus para magkasakit. Tumas ang sulok ng labi nito. Para bang pinipigilan ang matawa. Pero kitang-kita ko ang reaksyon nito dahil sa liwanag ng monitor. As you can see, andito ka para magtrabaho. Bawal kumontra, remember? Ako naman ay napasinghap. Halos makalimutan ko na ang kontratang iyon. Mautak talaga. Utusan ba ang kailangan mo? Nakataas na ang kilay ko. Pwede naman. Depende sa mood ko. Kung ako sa'yo, huwag ka na magreklamo. Sabi nito at humarap sa laptop. Nakakabuhisit talaga ito. Manood ka na lang dyan. I won't mind. Sabay tipa sa keyboard. Tumayo na lamang ako at kinuha ang remote control na nakapatong sa malaking table nito at maya-maya pa ay naghanap ng papanoorin sa Netflix. Naghanap ako ng Korean drama. Bumalik ako sa aking pagkakaupo katabi si Dustin at hinayaan lang ako sa aking ginagawa. Baka pwedeng buksan natin ang ilaw. Hindi naman siguro kabawasan sa pera mo ang magbayad ng kuryente. Hindi kasi ako sanay sa madilim. Napatigil ito sa ginagawa at tumingin sa akin. Okay. Pumalakpak ito ng 3 beses at mabilis na nagliwanag ang buong paligid. Thank you. Matamis kong ngiti dito at tinutok na ang paningin sa harap ng TV. Nakikita ko sa peripheral vision ko na nakatitig na naman ito sa akin pero pigil ko ang sarili na wag itong lingunin din. Lumipas sa mga oras at napatingin ako sa orasan. Saktong 12:00 na ng tanghali. Lunchtime na pala. Itong katabi ko naman ay tahimik at seryoso sa trabaho. Sir Dustin, lunchtime na po. Napaangat ito ng ulo sa pagkakatipa sa keyboard. Okay, dadalhan lang po kita na makakain mo. Akmang tatayo ako nang pigilan ako nito. No, stay here. Magpapaakyat na lang ako. Ako naman ay napamaang dito at hindi na sumagot pa. Kinuha nito ang telepono sa kabilang side nito at tinawagan si Nanay Lourdes. Wala pa atang 1 minuto itong nakipag-usap ay ibinaba agad. Sumeryoso ulit ito sa harapan ng laptop at ako naman ay tumutok ulit sa harap ng TV. Matapos ang 10 minuto ay nakita ko pa sa malaking monitor si Nanay Lourdes at isang kasamang kasambahay na may bit-bit na 2 tray ng pagkain. Paakyat sila ng elevator hanggang sa iniluwa ang mga iyon. Tumayo na ako para salubungin sila at tulungan. Pinagbuksan ko sila ng pintuan at pumasok silang 2 at maingat na inilagay ang 2 tray sa mini table nito. Nginitaan ko silang 2 at nagpasalamat. Mabilis silang lumabas ng opisina ni Dustin. Sir Dustin, kakain na po. Nagkasalubungan kami ng mga mata. Tumambol tuloy ang aking dibdib. Mauna ka na. Pero sir, baka lumabig po ang pagkain mo. Bilisan mo na lang kumain. Sabay balik sa harap ng laptop nito. Anong kinalaman ko po doon? Takang tanong ko dahil parang nasisiraan na naman ata ito. Sundin mo na lang ako. Masungit itong sabi. Napanguso na lamang ako at nilapitan ng pagkain. Bahala ka nga sa buhay mo. Nainis kong bulong. Nagsimula na akong kumain. Masarap ang tinolang manok. May kasama pang pork chop. Napadami tuloy ako ng kain. Mabilis ko naubos ang kinain ko. Hindi na rin ako nakaramdam ng hiya sa likuran ko. Bahala siya. Matanda na siya. Are you done? Bigla ko napalingon sa aking likuran. Si Dustin na naman, natural. Tapos na po, sir. Okay then, ako naman. Tumayo ako para paupuin sana ito pero hindi nangyari. Lumapit ka dito, kasama ng pagkain at subuan mo ako. Napanganga naman ako dito. Susubuan? Hindi ko mapigilang ibulalas. Kaya wag ka nang paulit-ulit at subuan mo na ako. Kanina pa ako nagugutom. Salubong ang mga kilay nito. Bakit hindi ka nalang kumain mag-isa? Daig mo pa lumpo Asiko. Di ba bawal kumontra? Pangiinis nito kaya wala na ako nagawa kundi sundin ito ng labag sa loob ko. Okay, boss. Irap ko dito dahil nakatutok na naman ang mga mata nito sa laptop. Kinuha ko ang isang tray ng pagkain at ipinatong sa malaking table nito. Nagsimula na akong kumuha ng kanin at nilagyan ko ng ulam. Say Wala sa loob na sabi ko. Ito na may sumulyap sa akin habang ang mga kamay ay panay pindot sa keyboard.
Ngumanga naman si Bakulaw. Pakiramdam ko yung baby ko ang pinapakain ko ng sandaling ito dahil ganito ko pakainin ng aking anak. Feel naman itong sinusubuan na parang bata kaya halos masimot ang pagkain nito. Parang tumaba din ang aking puso sa ginawa ko dahil naubos ng lalaki ang pagkain. Wala naman itong reklamo na sunod-sunod ko ang subo dito. Kahit pa nakatutok ang mga mata nito sa harapan nito. Pati pag inom ng tubig ay ako pa. Pero sige na lang dahil bawal magreklamo. Dumigahi pa ito. Thank you, sweetheart. Nakangiti itong tumingin sa akin. Ako naman ay pinamulahan ng mukha. Ibababa ko lang itong pinagkainan natin. Naasawang sabi ko. No need, you must stay here. At agad mabilis na tinawag na naman nito si Nanay Lourdes. Gusto ko sana magprotesta pero baka magalit ito. Sabihin na namang bawal ang kumontra. Kaya pinabayaan ko na lamang ito. Ilang sandali pa'y kumatok si Nanay Lourdes. Pinagbuksan ko ito at ako na ang nag-abot sa kanya ng 2 tray. Pasensya na po nanay kung naabala po kayo. Nahihiya akong sagot. Ayos lang iha at masasanay ka din. Nakangiti ang matanda sa akin at lumabas na ng silid. Bumalik naman ako sa tabi ni Dusty na seryoso na naman ang mukha sa dami ng ginagawa. Itinuon ko na lang ulit ang aking mata sa TV. Natapos ang maghapon ko nakadikit lang kay Dustin. Sa merienda ay sinusubuan ko na naman ito, lalo pa ng hapunan. Gustuhin ko magreklamo ay palagi naman akong tinataliman ng tingin nito. Gusto ko na nga itong tusukin ng tinidor sa mga mata at nakakagigil. Ayaw pa akong palabasin ng opisina nito. Ang ginawa ko lamang ay manood. Nakatulog pa nga ako pero hindi naman niya ako sinaway. Bagkus ay hinayaan niya lang ako. Samantalang ito ay subsob sa trabaho. Tatayo lang ito pag magbabanyo. Ako ang napapagod sa ginagawa nito. Nasanay akong panay lakad sa loob ng ospital. Kapag may emergency naman halos hindi kami magkanda o gaga lalo na pag maraming dumarating na mga pasyente. Katatapos ko lamang mag-shower at nagbihis ng pajama. 8:00 pa lamang naman kaya mabilis akong dumapa sa kama at maliksi kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng side table. Tinawagan ko ang baby ko at gusto ko itong makita. May sarili itong tablet kaya madalas ito ang tumatawag sa akin o kung minsan ay video call sa messenger. Mommy! Nakangiting bungad ng aking baby. How's your day, baby ko? Tita and I had fun all day, Mommy. Oh, really? What did you do? We're just watching K-pop. Masayang sagot nito. That's great, baby ko. Bumulaga naman si mama sa screen. Narinig ko pang nagreklamo ang anak ko nang sumingit ang lola niya. Anak, kamusta ka naman dyan? Si mama ang nagsalita, katabi ni Trisha. Ayos naman po, mama. Medyo naninibago pa rin po pero makakapag-adjust din naman po ako. Hindi ka ba nahirapan sa pag-aalaga sa amo mo? Natigilan ako at napalunok. Paano ko ba sasabihin halos wala akong ginawa maghapon kundi ang manood ng TV at susubuan lang ng pagkain ng amo ko na feeling lumpo. Nakatulog pa nga ako. Hindi naman po. Hindi naman po masyadong alagain ng boss ko. Mabuti naman anak. Mag-ingat ka pa rin. Pagpapaalala ni mama. Opo ma. Si papa po. Ganoon pa din. Wala namang pinagbago. Malapit na mag-anihan. Kailangan ko nang laging kasama ang papa mo kaya madalas iiwanan ko ng apo ko sa kapatid mo. Sakto naman at halos malapit na din magtapos itong city na. Masaya po ako mama. Paunti-unti, makakabawi din po tayo. Ako pong bahala. May babalik din po natin ang lupa ni papa. At si Tina, sobrang proud ako dahil malapit na siyang makagraduate. Sobra talaga kaming natutuwa ng ama mo sa kapatid mo na iyon. Mabuti na lamang at nag-resign na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan bago siya mag-OJT. Kundi baka hindi na kayanin ng katawan niya, sobrang sipag. Ramdam ko sa tinig ni mama ang pag-aalala sa kapatid kong si Tina. Napabuntong hininga ako. Isang service crew sa Tina sa Jollibee simula na mag-aral siya ng college. Alam ko din kung paano siya naghihirap. Ang kalaban niya lagi ay tulog. Paminsan-minsan pa sumasailan din siyang tutor. Nag-resign lamang ito na mag-OJT. Ang taas ng tingin ko sa kapatid ko na iyon dahil nung nag-aaral ako dito sa Maynila ay puro aral lang ang ginawa ko. Gustuin ko mag-working student din ay hindi ako pinayagan ni Papa. Kung kailan nagtapos ako bilang nursing ay nagbuntis ako. Kaya sobrang nahihiya ako sa mga magulang ko at kapatid ko. Kaya nagsusumikap ako para tulungan sila. Lalo pa ngayon, sila pa ang nag-aalaga sa anak kong si Trisha.
Marami pa kaming pinag-usapan ni Mama. Si Papa naman ay maagang natutulog para na rin sa kanyang kalusugan. Si Tina naman ay maaga ding natulog dahil maaga pa ang pasok kinabukasan. Habang ang anak ko naman ay halos magsisigaw na para lang mapansin ko kahit kausap ko pa ang lola niya. Napakakulit man nito ay sobrang lambing naman. Pinanood ko lang ito hanggang sa makatulog na lang. Nagpaalam na rin si Mama para makapagpahinga kami. Pinatay ko ng ilaw at tanging liwanag lang sa labas ng bintanang salamin ang hinayaan ko na nakabukas para kahit paano may konting liwanag din sa loob ng kwarto ko at ilang minuto pa ay nakatulog na ako ng mahimbing. Bigla akong napapungas dahil may nakita ko silhouette ng isang tao sa harap ng pintuan ng aking kwarto at papalapit ito sa akin. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoong nangyayari na. Naramdaman ko na parang nakatitig lamang ito sa akin. Hindi ko alam dahil gusto ko sana magsalita ngunit walang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa makatulog ulit ako. Sa panaginip ko ay may taong humahalik sa labi ko. Pamilyar ang halik na ito at pamilyar ang amoy nito sa akin. Hindi ko alam kung saan at kailan ito nangyari. Kinabukasan ay maaga ulit ako nagising. Maligsi ako naligo at nagbihis. Suot ang t-shirt na kulay puti at leggings. Nagsuklay na lamang ako at hindi na nagpahid ng kung ano sa muka. Nang makababa ay dumiretso ako sa malaking kusina at kita ko kung gaano kabisi ang tatlong kasambahay at isang chef na nakaharap sa kanilang ginagawa. Good morning! Magilo kong pukaw sa kanila. Napalingon silang lahat sa akin. Ang dalawang babaeng kasambahay parang nagulat sa akin bago ngumiti ang isa at si chef naman ay ngumiti din sa akin. Good morning din po, Ma'am Tanya. Sabay nilang sagot. Nakaramdam ako ng hiya nang tawagin nila akong ma'am. Sus, huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Tanya na lang po. Pare-parehas naman po tayo nagtatrabaho dito. Naku ma'am, dapat po talagang itawag sa inyo ay ma'am dahil ikaw magiging Nabitin ang pagsasalita ni Chef nang biglang nagsalita si Nanay Lourdes. Hay naku talaga kayo. Bilisan niyo na lang dyan at nang makakain na ang ating amo at si Tanya. Sermon niya. Kaya mabilis ay tumalikod na ang mga ito at ipinagpatuloy na ang mga ginagawa. Nagugutom ka na ba, Iha? Halika dito at nang makapagkape ka na. Si Nanay Lourdes. Sige po, Nanay. Bago pa ako nakakilos ay mabilis nang kumilos ang isang kasambahay. Pinaupo ko ni Nanay Lourdes at kahit nakakaramdam ng hiya ay nanahimik na lamang ako. Nang magawan ako ng kape ay saktong inayos naman ang hapagkainan. Napatulala na lamang ako sa dami ng nakahain sa malaking lamesa sa aking harapan. Breakfast pa lang ito pero malapiyasta ang datingan. Kumain ka na, Iha, at pababa na rin si Sir Dustin. Kayo po, Nanay. Kayong lahat po, kain na po tayo. Alok sa kanila. Ay nako, ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo, Iha, na bago pa sila magtrabaho ay tapos na silang kumain. Tapos na rin ako, kaya't huwag ka na mag-alala. Nakangiting sabi ni Nanay. Ako naman ay napanganga na lang nang maglabasan ng tatlong kasambahay at kasama si Chef. Hindi ko man lang alam ang mga pangalan nila. Sige, kumain ka na dyan at aking pupuntahan na si Sir Dustin. Tumalikod na ito. Ako naman ay hindi pa rin masanay-sanay sa sitwasyon. Napapailing na lamang ako kung kaya ay nagsimula na akong kumain. Nasa kalagitnaan na ako ng agahan nang may marinig akong yabag ng naglalakad. Napatingin ako sa taong palapit at halos may buga ko ang kinakain dahil bigla akong nabilaukan. Walang iba kundi si Dustin. Naka-jogging pants na gray ito at hubad baro. Kitang-kita at humihiyaw sa laki at kay gandang katawan na nakatambad sa aking mga mata. Halatang pawisan ito at lalong nakadagdag sa gandang tanawin ng itsura nito, sabayan pa ng 8-pack abs nito. Napakalaki mga braso nito na gumagalaw dahil nagpupunas ito ng pawis gamit ang towel. Hindi ko alam pero parang sumarap ang agahan ko ngayong umaga. Bukod sa aking kinakain ay ang magandang katawan ni Dustin ang nasa aking harapan. Diyos ko po, nang mapadako ang paningin ko sa kanyang mukha ay ganoon na lamang ang gulat ko nang ito ay ngumisi. Nakakalokong ngisi. Enjoying my body? Sabay kindat nito. Pakiramdam ko'y namula ang buong pagmumukha ko sa sinabi nito. Kung pwede lang kainin na ako ng lupa sa kahihiyang dinaranas ko. Ang walang hiyang ito, magpapakita ng abs tapos mga asar. Ang pinagsasabi mo? Kandautal kong sagot dito. Wala sa loob na napainom ako ng kape na imbis ay tubig dahil halos hindi ko na malunok ang kinakain ko. Napahiyaw ako nang mapaso ang labi at dila ko sa iniinom kong kape. Oh shit! Be careful, sweetheart!
Mabilis itong lumapit sa akin at kinuha ang tasa ng kape. Hindi ko na napigilan na lingunin ito dahil bigla itong yumuko sa akin at nagpantay ang aming mukha. Hinawakan pa nito magkabilang pisngi ko. Ano bang ginagawa mo? Mahina akong tanong pero alam ko naman narinig nito. Amoy ko na rin ang bango ng taong ito. Maski ang hininga nito ay ramdam ko na sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Let me check you. Napasok ka sa iniinom mong kape. Sagot nito na para bang wala lang na dumikit ang aming mga mukha. Samantalang ako ay gusto ng matunaw ng sandaling iyon. Ayos lang ako, wala ito. Malayo sa bituka. Pagbibiro ko pa pero kulang na lang ay tumalo ng aking puso. No, baka hindi natin ipa-check up yan. Tumigil ka nga. Ang uoy mo, simpleng pagkapaso lang ito at mawawala na rin mamaya. Kung kanina ikilig ako at gusto nang ngumiti, ngayon ay napangiwi na. Nakatitig naman ito sa akin, para bang hindi nagustuhan ang sinabi ko sa kanya dahil bigla na rin kumunot ang noo nito. Gusto ko lang makasiguro na safe ka, sweetheart. Ayoko na sasaktan ka. Maliit man yan o malaki, gusto ko ay lagi kang safe. Parang nalunok ko na ang dila ko sa sinabi nito. Bago pa ako makapagsalita ay sinunggaban na nito ang labi ko. Hindi ko inaasahan ang ginawang paghalik nito sa akin. Sobrang lambot ng labi nito at kay tamis sa pakiramdam. Mabilis lang ang halik na iyon pero pakiramdam ko ay hindi mawawala sa sistema ko ang halik namin. Oo, wala na rin yan. Nakangiti nitong sabi sa akin. Ako naman ay parang nastatwa. Let's eat, sweetheart. Mabilis itong kumuha ng sinangag na kanin at tumiradyo sa plato ko. Kahit may laman pa ang plato ko ay nilagyan nito ulit. Maski ang sunny side up na itlog at maling ay nilagyan din nito. Dilis na tuyo. Akmang kukuha pa ito ng iba pa mga ulam nang pigilan ko ito. Tama na, baka hindi ko maubos lahat. Pag-aawad ko dito. Lumingon ito sa akin. Are you sure? Marami pa dito. Okay na ito. Thank you. Ngumiti ako dito ng matamis at kitang-kita ko sa mukha nito ang pagkatulala sa pagngiti ko sa kanya. Upo ka na. Sumunod naman ito kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko din ng pagkain ng plato nito. Gusto kong matawa sa reaksyon nito dahil sa ginawa ko. Kumain na po tayo, sir. Ilang sandali pa ay magana na kaming kumain. Nakadalawang plato pa nga ako at si Dustin ulit ang naglagay ng pagkain sa plato ko. At ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Pinagkaiba nga lang ay nakaapat ito. Para kami magjowa sa ginagawa namin. Panaka-naka pa itong humahawak sa braso ko. Minsan naman ay nasa tuhod ko. Gusto ko sana itong sawayin, ngunit hindi ko magawa dahil gusto ko din ang ginagawa nito. Ang landi. Nang matapos ay magliligpit na sana ako. Biglang pasok naman ang dalawang kasambahay. Hindi na ito yung nauna mga kasambahay na nag-prepare ng aming agahan. Tutulong sana ako nang biglang hilahin ni Dustin ang kamay ko at walang pakialam na lumabas kami ng dining area. Nakahubad-baro pa rin ito at hindi ko na alam kung saan ito itinapon ng hawak nitong towel na pamuna sa pawis niya kanina. Habang paakyat kami, sakay ng elevator ay walang tigil kakapisil ang kanang kamay nito sa maliit kong kaliwang kamay. Dumiretso kami sa loob ng kwarto nito. Stay ka lang dyan, sweetheart. Pwede ka manood ng TV. I'll just take a quick shower. Pinaupo ako nito sa malambot nitong sofa. Ito na rin ang nagbukas ng TV. Bago pa ito umalis ay mabilis pa ako nitong hinalikan sa labi. Sasawayin ko na sana ito dahil nakakailang halik na ito sa akin pero mabilis pa sa 4:00 umalis ito at diretso pasok sa banyo. Napahawak na lamang ako sa akin labi at ngiti-ngiti sa kilig. No way, bakit ko nagugustuhan ang ginagawa nito sa akin? Habang hinihintay si Dustin sa paliligo ay tinuto ko na lang ang sarili sa panonood ng TV. Napaiktad ako nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko na nakaipit sa bewang ko. May tumatawag. Maliksi kong kinuha iyon at kunot noo kong tiningnan. Walang iba kundi ang makulit ko na namang anak. Sasagutin ko na lang ito ng mabilis habang naliligo pa ang isa. Baby ko. Mahina akong sagot at baka biglang marinig ako. Mommy! Boses ng anak ko na humihitbit. Bakit napatawag ang baby ko? May problema ba? Umiiyak ka ba? Nag-aalala ko ng tanong. Tita Tina took my chocolates. Sabay ngawa nito. Halos mabingi ang kaliwang tenga ko sa atungal nito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang kakain ng mga sweets and chocolates? But Tito Pogi gave it to me. Nag-iiyak pa rin itong himutok. Who's Tito Pogi? Takang tanong ko. Hindi nito sinagot ang tanong ko at patuloy lang na umiiyak sa kabilang linya. Nasaan sa tita mo? Pumalahaw na ito ng iyak. Narinig ko na lang sa kabilang linya ang kapatid ko. Ate, ang kulit ni Tricia. Sabi ko huwag tatanggapin na nagbibigay sa kanya ng mga candy.
Kumunot ang noo ko't nagtaka. Napatuwid pa ako ng upo. Sino bang Tito Pogang sinasabi ni Tricia? Isang buwisit na bagong kapitbahay ate. Na si Yossi Boy. Yossi Boy? Ulit ko. Oo ate. Kaya bago-bago lang dito pero feeling close na sa lahat ng mga nakatira dito. Ang nakakainis pa yung pangatlong beses ko nang nakikita si Tricia na may bitbit ng supot. Puro matatamis. Iyan bang si Yossi Boy at Tito Pogang sinasabi ni Tricia ay iisa? Tumpak ate. Nung una pinalagpas ko pa kasi hindi ko kilala kung sino nagbigay ng mga candy sa kanya. Pero sa 3 araw na nagdaan ay 3 beses na niyang binibigyan yung bata at nahuli ko siya kanina. Kaya sa inis ko, sinigaw-saguhan ko si Yossi Boy. Binalik ko yung chocolate na bigay niya kay Tricia. Pero tinalikuran lang ako ni Kumag. Kaya naglulupasay sa iyak yung bata. Sabi ko na seryoso. Ate, baka kidnapper yung Yossi Boy na yun. Kaya inuutos sa Tricia para kunin sa atin. Tagtad pa naman ng tato ang katawan. Napasinghap ako at nangilabot sa sinabi ng aking kapatid. Alam na ba ito nila mama at papa? Nakaramdam ako ng takot. Hindi pa ate, pero isusumbo ko talaga kay papa pag sinubukan niya pa ulit bigyan at utuin itong sa Tricia. Makakatikim na ito sa akin ng suntok. Hindi ba palaging nakasarado ang gate natin? Paano nakakapuslit yung si Yossi Boy na yan? Yun na nga ate, pag nakakalabas ng pintuan itong bata na ito, nasa gate agad siya. Alam mo naman napakarag-karag lang ang gate natin. Pwede tayong masilipan dito. Hindi naman nakakapasok yung adik na yun dito sa bakuran natin. Naririnig ko pa sa kabilang linya ang iyak ng aking anak. Hindi pa naman ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Siguraduhin mo lang na hindi na yan makakalabas ng pintuan. Opo ate. Ibigay mo na lang sa kanya yung iniiyak kanyang chocolate nang magtigil na. Sigurado ka ate? Hindi naman siguro lason yung ibinigay na chocolate sa kanya. Hindi ate. Actually, bala ko tong kainin mamaya pag hindi mo ito papakain kay Tricia. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito. Ikaw pa palang kakain. Narinig ko pa itong natawa sa kabilang linya. Nang marinig ko na naman ang iyak ng aking anak.